Sa baryo ng San Roque, kilala si Mang Canor bilang pinakamahusay na tagapag-alaga ng kalabaw. Tahimik siya, laging nakayuko, at bihirang makipag-usap sa mga tao. Dahil sa sipag niya, sa kanya ipinagkatiwala ng mayamang si Don Saturnino ang 10 malalaking kalabaw na ginagamit sa malawak na palayan. Nakatira si Canor sa isang maliit na dampa sa gitna mismo ng tubigan. Malayo ito sa ibang bahay pero sabi niya, mas mabuti ito para mabantayan niya ang mga hayop laban sa mga magnanakaw. Ang unang pagkawala, nagsimula ang kababalaghan noong isang Martes ng gabi. Maulan at madilim ang paligid. Kinabukasan, pagbilang ni Don Saturnino sa mga hayop, kulang na ito ng isa. "Canor, nasaan ang dumalaga?" tanong ng Don. Nagkibit balikat si Canor. May mga bakas ng putik sa kanyang suot na kamiseta at tila pagod na pagod ang kanyang mga mata. "Hindi ko po alam, Don. Baka nakawala o nanakaw habang malakas ang ulan." Hinanap nila ang kalabaw sa buong tubigan pero wala silang nakitang bakas ng dugo. Walang balat, walang sungay, at walang anumang palatandaan na kinitil ang buhay nito. Para itong bula na naglaho sa gitna ng dilim. Dahil sa pagkawala ng hayop, naging usap-usapan si Canor sa baryo. Ang katulong ni Don Saturnino na si Lando ay nagsimulang maghinala. Isang madaling araw, nakita niya si Canor na pabalik sa dampa galing sa malalim na bahagi ng tubigan. Laking gulat ni Lando nang mapansin ang itsura ni Canor. Hindi lang ang mga paa nito ang puno ng putik. Ang buong mukha ni Canor ay may mantsa ng itim na putik, lalo na sa paligid ng kanyang bibig. Para itong kumain ng lupa o may kung anong isinubo na galing sa ilalim ng tubigan. "Canor, anong nangyari sa mukha mo?" tanong ni Lando. Hindi sumagot si Canor. Tiningnan lang niya si Lando ng matalim. Ang mga mata ni Canor ay tila kulay dilaw sa dilim at ang kanyang hininga ay amoy bulok na karne at malansang tubig. Mabilis na naglakad palayo si Lando dahil sa takot. Ang katotohanan sa pilapil, lumipa. Isang linggo at isa na namang kalabaw ang nawala. Sa pagkakataong ito, hindi na nakatiis ang mga taga-baryo. Nagdesisyon silang mag-inspeksyon sa paligid ng tubigan ni Canor habang natutulog ang lalaki. Habang naglalakad sa makitid na pilapil, nadulas ang isang magsasaka. Sa kanyang pagbagsak, may tumusok sa kanyang kamay. Nang hugasan niya ang bagay na iyon sa tubig, nanindig ang kanyang balahibo. Hindi ito kahoy. Hindi rin ito buto ng hayop. Isa itong buto ng binti ng tao, maputi, malinis, at tila sadyang kinalibos ang laman hanggang sa mawala ang bawat himay-himay nito. "May pinatay si Canor," sigaw ng isang lalaki. Agad silang sumugod sa dampa ni Canor, pero wala doon ang lalaki. Ang tanging nakita nila ay ang kanyang higaan na puno rin ng putik at malalaking langaw. Nagpasya si Lando na mag-abang sa gabi sa itaas ng isang malaking puno ng mangga na malapit sa tubigan. Gusto niyang malaman kung saan dinadala ni Canor ang mga hayop. Bandang 12:00 ng madaling araw, lumabas ang buwan. Nakita ni Lando si Canor na lumalapit sa isang malaking kalabaw. Hindi ito gumagamit ng tali. Sa halip, hinahawakan lang ni Canor ang ulo ng kalabaw at tila may ibinubulong dito. Ang hayop, na dapat ay malakas, ay biglang nanghina at sumunod na parang aso. Dinala ni Canor ang kalabaw sa pinakamalalim na bahagi ng tubigan, doon sa lugar na puno ng kangkong at malapot na putik. Doon nakita ni Lando ang nakakangilabot na eksena. Hindi tao si Canor sa gabi, ang kanyang katawan ay nagsimulang humaba at ang kanyang panga ay bumuka ng higit sa normal na sukat ng tao. Ang putik sa kanyang bibig ay hindi dumi. Ito ay nagsisilbing pampadulas sa kanyang lalamunan. Hindi niya kinakatay ang kalabaw. Inuunan niyang kainin ang kalabaw ng buo at buhay. Narinig ni Lando ang pagtunog ng mga buto ng hayop na nadudurog sa loob ng bibig ni Canor. Ang kalabaw ay hindi man lang makasigaw dahil sa takot o sa sumpa ni Canor. Sa loob ng ilang minuto, ang malaking hayop ay nilamon ng lalaki hanggang sa lumaki ang tiyan nito at magmistulang isang dambuhalang uod sa gitna ng bukid. Sa sobrang takot, aksyong nahulog si Lando mula sa puno. Agad siyang tumakbo pabalik sa baryo at humingi ng tulong. Dumating ang mga pulis at mga armadong lalaki kinabukasan sa dampa. Naabutan nila si Canor na mahinahong nagkakape. Malinis ang kanyang mukha pero ang kanyang tiyan ay kapansin-pansing malaki at matigas. "Nasaan ang mga kalabaw, Canor?" tanong ng hepe ng pulisya habang nakatutok ang baril.
Ngumiti si Canor, isang ngiti na hindi nakakarating sa kanyang mga mata. Sabi ko sa inyo, inaalagaan ko sila, mahal ko ang mga hayop na yon. Nakita ka ni Lando, kinakain mo sila, sigaw ng Don. Tumawa ng mahina si Canor. Mali ang nakita niya. Hindi ko sila kinakain. And para pumatay. Kinakain ko sila para itago. Sa loob ko, ligtas na sila. Sa loob ko, hindi sila mapapagod sa kakahila ng araro. Biglang dighay ni Canor at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang piraso ng hikaw. Ang hikaw ng asawa ni Don Saturnino na nawala noong nakaraang buwan. Doon lang nila naintindihan, hindi lang kalabaw ang inaalagaan ni Canor sa loob ng kanyang tiyan. Ang lahat ng nawawala sa baryo, mga hayop, mga kagamitan at mga tao ay inaalagaan niya sa loob ng kanyang katawan upang hindi na muling lumabas sa malupit na mundo. Bago pa man sila makakilos, bumuka ang sahig ng dampa. 12 ng kamay na putikan ang humila sa mga tao pababa. Si Canor ay hindi bantay ng tubigan, siya ang tubigan mismo na laging gutom. Bago naging tagapag-alaga si Canor, siya ay isang mangingisda sa kabilang bayan. Isang gabi, habang nangingisda sa gitna ng lawa, may narinig siyang tinig na tumatawag sa kanya mula sa ilalim ng tubig. Dahil sa kuryosidad, sumilip siya sa tubig at doon siya hinila ng isang nilalang na hindi niya maipaliwanag. Isang itim na anino na tila gawa sa putik at lumot. Hindi siya pinatay ng nilalang. Sa halip, binasbasan siya nito. Binigyan siya ng kakayahang hindi makaramdam ng pagod, gutom o sakit kapalit ng isang sumpa. Kailangang maging imbakan ang kanyang katawan. Ang kanyang tiyan ay hindi na bahagi ng tao. Ito ay naging isang portal. Isang walang hanggang imbakan ng lahat ng bagay na aalagaan niya. Lumipat siya sa San Roque para magsimulang muli. Pero ang gutom ng anino sa loob niya ay hindi natatapos. Matapos lumabas ang hikaw ng asawa ng Don sa bibig ni Canor, binalot ng katahimikan ang buong dampa. Ang mga pulis ay hindi na nakaputok ng baril, ang hangin ay biglang bumigat at amoy bulok na itlog. Ang pagbabago, dahan-dahang tumayo si Canor mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga buto ay tumunog na parang nababali na kawayan. Ang kanyang balat ay naging kulay abo at nagsimulang umagos ang maitim na putik mula sa kanyang mga mata, ilong at tenga. Sabi ko sa inyo, udyok ni Canor, ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. Mas ligtas sila sa loob ko. Biglang bumuka ang kanyang dibdib, hindi sugat kundi isang malaking bibig na puno ng matatalas na ngipin na gawa sa tumigas na putik. Mula sa loob nito, maririnig ang mahinang ungal ng mga nawawalang kalabaw at ang iyak ng mga taong matagal nang idineklarang patay. Ang pagsalakay, sumugod ang mga pulis, pero ang bawat bala na tumatama kay Canor ay nilalamon lang ng kanyang putik na katawan. Walang dugo, walang sugat. Hinawakan ni Canor ang hepe. Sa isang iglap, bumuka ang bibig ni Canor ng kasing laki ng isang pintuan. Walang laban ang hepe. Hinila siya ng mga itim na kamay na lumabas mula sa lalamunan ni Canor. Sa loob ng ilang segundo, naglaho ang pulis. Sino pa ang gustong magpaalaga? Tanong ni Canor habang dighay niya ay lumalabas ang usok ng pulbura mula sa baril ng hepe. Tumakbo si Lando at ang Don palabas ng dampa pero huli na ang lahat. Ang buong tubigan ay nagsimulang gumalaw. Ang putik sa palayan ay tumaas at naging parang mga pader. Ang San Roque ay hindi na isang baryo. Ito ay naging isang malaking bituka. Nang sumikat ang araw, wala nang dampa, wala nang mga kalabaw, at wala na ring mga tao sa bahaging iyon ng palayan. Ang tanging natira ay ang malawak, tahimik, at makinang natubigan. Sa gitna ng pilapil, nakatayo ang isang lalaki. Malinis ang suot, nakayuko, at tahimik. Si Canor ay handa na namang maghanap ng bagong amo sa ibang bayan, dala-dala ang lahat ng inaalagaan niya sa loob ng kanyang tiyan.